So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, andito na naman tayo sa weekly dose of issues ko. Dito sa Toro Family. Dito sa kanilang bagong katahan, sa kanilang bagong malupit na episode na tinagurian complete, di ba? So, anyway, sige. Tingnan natin kung sino po ang pinaka malupit. Syempre para sa akin, actually, the winner will always be the Queen herself. Because, alam niyo yun, man. Alam niyo na yun. Kahit kailan, walang nagagawang mali ang isang queen. Always remember that. Siguro kahit sino namang ama, Yan. hindi hahayaan ang anak So, nilang... si Under the po ay on its way para sa pagiging maayos na ama. Well, tignan natin. Lalaki lang yung kasama. Parang automatic naman na yun eh. So dito, ang issue nila ay si Tyronia ay sumama sa bago nilang driver na nag-iisa lang. Dito kay Ander, hindi ako nakakita ng seriousness. But, kay Queen, meron. And meron tayong pag-uusapan ngayon dito. Let's make it. Kahit na sino. Kahit na mag-anak pa natin, hindi. Yes. Lagi ako nagpapasama ng isa pang kasama, Mm. ang yaya. For me, isa lang ibig sabihin dito ni Queen. Wala siyang tiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Okay? Sa anak niya may tiwala siya. Pero syempre, nawalan siya ng tiwala kasi may mga nangyari sa kanya in the past. And that's the sad part. Kasi usong-uso yan mga kahombre ko. Yung ganitong sitwasyon, yung may gagawin sa yung masama, even yung family mo, di ba? Pinagnas ka, hahal ka, or hihip ka, sasabihan ka ng mga kababuyan na which things ayaw talaga ni Queen ma-experience si Tyronia because ito mga kahombre ko, life-changing yan. Kahit yung mga maliliit na mga cat whistles o kung ano man, cat calling, sorry. So, even yung cat calling, mga kahombre ko, that's bad. Alam nyo, nakaka-super offend yun, mga kahombre ko, lalo na sa mga edad nito si Tyronia. Ginagawa ko lang trabaho sa maginang na ingatan kita, naiintindihan mo. In short, ayaw niya talaga na nag-iisa si Tyronia sa kahit na anong lakad niya. Definitely, mas ayaw niya na ang nasa loob ng sasakyan ay si Tyronia lang or yung driver. Kahit sinong driver, wala siyang tiwala. May point siya, mga kahombre ko, kasi I understand her big time. Lalo na ngayon na may anak din ako, nakakatakot na sa panahon ngayon. You never know. Pero yun, lumalaki ka na. Hindi mo naiintindihan yung paglaki mo. Alam niyo, mga kahombre ko, minsan yung mga tao talaga sobrang yan. And meron dito masasabi si Queen na naging masama niyang experience. Nagkaroon din daw kasi si Queen ng masamang experience, mga kahombre ko, sa kanyang family back in the day. So, yun. Hopefully matuto si Tyronia because this is a crazy side. Hindi siya ganun kaganda. So, kailangan talaga. Pakinggan natin to. Siyempre, takot siyang maagaw ako ng iba. Uuwi ka na kaagad. Bakit ka nag-stay dyan? So dito, mga kahombre ko, as you guys can see, yung frustration ni Mama Marie is big. Kasi parang, siguro inaabangan niya si Paye, no? But Paye, pumunta siya sa Sagala kasama yung kanyang jowang Tibo. Nag-iisip si Mama Marie, bakit ganito, 'di ba? Hinihintay niya, alam niya may time limits, alam naman din ni Paye na merong tinatawag na rules na hindi pa pwedeng i-break lalo na't nasa Toro family ka. Obviously, that's a part of it. Pero alam nyo mga kahombre ko, sa isang banda, nabobore na ako na paulit-ulit na ako na let's say, kay Pai. Alam nyo mga kahombre ko, partida na to, ang layo ko pa sa kanila, nasa video lang ako. But yung tipong reactan ko si Paye on doing something bad, just makes me feel bad. Just makes me bad. Alam nyo yun? Parang feeling ko, grabe, no? Ang tigas ng ulo ni Paye, mga kahombre ko. Mas matigas pa siya sa boteng to. Alam niyo yun? Ang tigas po ng bote niya. Ang tigas po ng ulo niya. To the point na kahit si ng ulo niya, mga kahombre ko, promise baka magkaroon ka pa ng bali sa ankle mo. Sa kakasika mo. Yung mga daliri ng paa mo, mabali. Grabe, sobrang tigas ng buo ni Paye, mga kahombre ko. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong klase ng bata. She just loves to break the rules. Lahat mga kahombre ko ng rules ng Toro family, hindi niya sinusunod. Kaya naman nagkakaganito eh. Otherwise, hindi tayo magkakaganito. Hindi rin natin siya mapag-uusapan. Pero sa isang banda, naniniwala na rin ako na parang totoo na rin na sinasabi ni Queen. Na literal, ang gusto talaga ni Paye is mag-trending ng mag-trending, kaya niya to ginagawa.
Even dati, sa BOTY, may event kami. Siyempre, bahala ka na doon. That's the platform. Kailangan mo magpasikat, kung sino-sino, do what you have to do para maging sikat, para mag-trend. Di ba? That's how it is, man. Tulad yan ngayon, si Diwata. Si Diwata, mga ka-hombre ko, wala tayong iba na panood kundi bigyan siya, gumawa ng eksena kasi nandun yung platform ngayon. Eh, syempre sa YouTube, mga ka-hombre ko, now, Tony is the biggest. As of now, #1 YouTuber in the Philippines now. Legit to. So, eto na yung platform ni Paye. She needs to do something about this, man. So, ito, ginagawa niya na every single time. Crazy, di ba? 30 minutes ang natin. Kasi aware kayo na may lakad tayo today. Yes. Diba? Yes. Bakit ka tumagal ng hanggang tinawagan ka ni ate ng 9:40? Ba't ka tumagal ng ganun katagal? Minsan nagtataka din ako, itong Mikay, parang minsan feeling ate siya, na feeling jowa niya si Queen, na feeling super obsessed siya talaga sa lahat ng kaganapan sa buhay ni Queen. Ewan ko, I don't feel safe with this person dito sa katauhan nitong Mikay. Hindi ko siya makita as a person na maayos, okay? Nagsimula itong lahat nung dati pa, matagal ng episode yon kung saan parang gusto niya magpabayad ng more kay Tony sa pag-aalaga niya kay Tony. Hindi talaga, simula nung araw na yon, naisip ko na walang yatong tao na to. And that's the truth. Totoo to, mga kahombre ko. For me, hindi siya talaga aayos na klase ng tao. Hopefully, hindi rin masyadong lumapit si Tyronia dito sa tao na ito. I know na she was a big fan of Tony. Kaya ito napansin ni Tony talaga and yan, tinulungan siya. Pero, ewan ko, man. So, dito nagpaliwanagan sila. So, abante tayo ng konti because wala namang masyado nangyari dito. Dito tayo, mga kahombre ko. Ano yan? Hindi kayo pwede mag-usap. May mga cringe parts Paano dito. kayo ngayon magiging isa? Isang damdamin, one soul, one body, and one mind. Kung hindi nyo kayang mag-usap, because that is my rule, di ba? Because of the consequences that you have to accept na nag-break kayo ng aking peace. Binbreak nila ang aking peace. So, dinala pa ni Mama Marie dito yung piece na yan, no? Ayan yung nangyari kanina. Anyway, sige. Abante lang tayo. Wala na ata pang ibang ganap. So, dito naman, okay, school happenings yata to nila. Abante lang ako ng konti, mga kahombre ko, because I don't have anything to say. Kasi tayo sa kung ano talaga dapat yung pinuntang mo dito. Bakit yung tanong mo? Papi, kasi pinag-usapan na namin yun ni Ate Marie. Hindi kasi papalag. Nakakaya kasi sa mga endorsement, sa mga pinaghirapan na Icon Clinic. Alam mo yon, nakailang turok na magluta to, nakailang punta na ng ano. Gets mo, ginawa pa ng ilang ni Doc Yapi. May kontrata din. May braces yan eh. Hindi naman hihinto ni Urban Smalton, kilala mo sila. Pinag-usapan na namin yun ni ate na ang gusto ni Papi, mag-reset na lang. Yung talagang dahilan ng punta mo dito, maging magkapatid kayo, magtulungan lang din kayo. Makontento ka, di ka na famous, wala ka ng social media. Feeling ni Paye, gusto niya nang umalis, no? Nag-iisip siguro itong bata na ito. Usually, hindi ako naniniwala dito, mga kahombre ko. And sa totoo lang, kung aalis ka, Paye, sa Toro family, it's over for you. Kasi for sure, mamamatay na yung iyong persona na ikaw si Paye Galang. Hindi na, it's over. Kung iniisip mo or inaakala mo na magiging sikat ka pa after nito, it's over. No. Definitely no. I would suggest na huwag kang maging Huwag mong isipin na mas magiging successful ka kung aalis ka sa Toro family. It's not gonna happen. Kahit isa sa mga taong umalis sa Toro family, walang sumikat. Imposible. Kasi nasanay masyado yung sistema nyo na sumusunod ka sa isang queen. And actually, to tell you the truth, nasa biggest YouTuber ka na. Hawak ka lang ng biggest YouTuber. Wala nang next. Wala nang mas bibigat pa na YouTuber na tutulong sa'yo. Definitely. Tony will be the last. If ever ikaw yung gagawa ng sarili mong pangalan, but I doubt. Hindi mo kaya. For sure. It's not possible. Do not be stupid and continue on doing what you do. Or else, legit man. Mawawala lahat sa'yo. I understand na pregnant ka at hindi mo kaya ang ginagawa kong way Problema ko lang talaga, ako hindi ko siya hahabulin. Pero may ibang magkakaso sa kanya. naiintindihan ko kapatid. Yung way ko Mga endorsement. kumbaga sa Hindi okay yon. Yari siya Tama doon. naman yung sinabi mo. Kasi pwede tayo mag-meet halfway. Halfway na nagtatrabaho, yun sa pinag-usapan natin, and at the same time, sa kalagitnaan nung kay Papi. Kaya next time, maging mindful kayo sa oras. Kaya nga ang consequence mo sa part na yan is hindi sila pwede mag-usap kahit nandyan sila. Actually, very mild. Nagkikita pa rin sila eh. Oo, Gano'n tama. Ang heart mo na nandyan ang love loves mo sa tabi mo. Pwede
break na natin. Hindi, ang inaano ko, yung pagiging bastos na sa'yo. Imbis na takot po kasi ako eh. Kung takot ka umakasama. Kasi napakadali lang naman mga kahombre ko, babatiin lang ni Paye si Marie. Which is a very, very simple rule. Normal lang to, pero sa mga kagaya ni Paye, understandable. Wala siyang magulang, wala siyang nanay. So, it's tough. Pero mga kahombre ko, alam niyo, ewan ko. Yan. So, makikita natin dito si Tyrone. So, nandyan na, kitang-kita na po ang baby nila, Queen, no? Ang aking future inaanak. Nakikita ko dito na actually si Ander ay masaya naman. He was very shocked. Pero si Queen ay mas masaya. I am still hoping sana na, sana mas maging magaling pa si Vince na tatay. Kasi ngayon, ito yung malupit niya na training ground eh. Hopefully, mas maging matured talaga siya. Because sobra po siyang isip ba at sobra siyang binibit-bit ni Queen. Para sa akin, excited ako na makita yung anak nila. You know, I wish Tony lahat ng well and luck sa mundong ito. Kaya mo yan, Queen. Vince, bigyan mo lang ng bigyan ng pagkain si Tony. You know, tuloy-tuloy lang. And it's gonna be okay, man. I'm sure of it. Ang laki na ng tiyan ni Tony and she's bigger now. Tagal na kami hindi nagkikita, parang 2 weeks na ata or 2 to 3 weeks na. So, yun. I wish you the best, my best friend, Tony. Ingat ang lahat. One love. Good vibes. Wala masyadong ganap eh.